Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, binulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa patuloy nating pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay, pagdasal natin ang kaluluwa ng yumao nating Santo Papa, si Papa Francisco, at gayon din naman, ipanalangin natin na ang bawat isa ay magkaroon ng kapayapaan sa kalooban. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan muna natin ang mga nagawang kasalanan. Isinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya para makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
sa amin. Ikaw na nag-alis sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaisa-isa mo ang ibang-ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng binyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilalas sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya ay ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa mga bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaunang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta
na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, "Ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo, at lahat ng hindi makikinig sa propetang yaon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin." Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo. At kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham, "Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng inyong lipi." Kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod, at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Tayo pong lahat. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ikaw, O poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukal mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malaki at maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga baka at tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghatihati-hatiin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya sa kanila, ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa, ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, pinakita niya sa kanila ang kaniyang mga kamay at paa, nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha. Tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw, kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy kong nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako.
Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin at kautusan ni Moises sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang Pasko po ng muling pagkabuhay sa inyong lahat. Happy Easter po. Yung pagbati ng kapayapaan para sa mga Hudyo ay pangkaraniwan. Ang katumbas ho sa atin nung kanilang shalom o kapayapaan ay yung mga salita nating kamusta, hello, saan ang punta mo? Yan yung mga karaniwang pagbati natin, di ba? So, usually naman, yung sinasabi ni Jesus na sumainyo ang kapayapaan o shalom, sinasabi yun ng karaniwang Hudyo. Pero ang taglay ni Jesus nang batiin niya ang kanyang mga alagad matapos na siya'y muling mabuhay, ay hindi lang karaniwang pagbati, kundi pagpapahayag ng kanyang pagdamay. In this particular passage, the disciples were afraid because of the Jews. Nangangamba sila dahil maraming mga taong tumutugi sa kanila. Nangangamba sila dahil nakita nila kung paano pinatay si Jesus at maaaring sila na ang kasunod. Pero nang sinabi ni Jesus na sumainyo ang kapayapaan, ang ibig niyang sabihin, ipanatag ninyo ang kalooban ninyo sapagkat kasama ninyo ako. At paano pinatotohanan ni Jesus na kasama natin siya o kasama siya ng kanyang mga alagad? Una ay ang kanilang pagsasama-sama bilang isang pamayanan. The peace of Christ can be felt when we are together with the Christian community. Sa ibang mga bansa, yung nararamdamang takot ng mga alagad dahil sa pag-uusig o kaya naman ay dahil sila ay may mga banta sa kanilang buhay dahil sa kanilang pananampalataya, yung pagsasama-sama ng mga sumasampalataya kay Kristo ay nagbibigay sa kanila ng kapayapaan at lakas ng kalooban. Di ba kayo din naman ganon? Kapag may mga takot kayo sa buhay, di ba you also find consolation in the company of your friends? You feel a certain peace when you are together with your family. Tama o mali? Kaya yung kapayapaan ni Jesus ay mararanasan natin kapag kasama natin ang Kristiyanong pamayanan, kahit pa ang pamayanang ito ay yung pamilya natin o yung mga malalapit nating kaibigan. There is peace of Christ in the Christian community. At pangalawa, ipinakita ni Jesus kung saan nila mararanasan ang kapayapaan nang sa harapan nila ay kumain ang Panginoon. Saan ba tayo kumakain? Hindi ba sa hapag ng Eucharistia? It is in the sacrament of the Holy Eucharist that we find peace with Christ. Kaya nga, sa paghahati-hati ni Jesus ng tinapay, nakilala nila ang Panginoong muling nabuhay. At gayon din naman, sa paghahati-hati natin ng tinapay at pagtanggap natin sa kanyang katawan at dugo sa banal na komunyon, mararanasan din natin yung kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo. Kaya nga bago natin tagapin ang komunyon, ano ang sinasabi ng pari? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Sa makatuwid, true peace is the presence of Christ in our lives. Para maranasan mo yung kapayapaan, hindi mo kailangan yung mga peaceful music, bagamat gumisay nakakatulong yun. Hindi mo na rin kailangang pumunta pa sa malayong lugar para makatagpo ng kapayapaan. Hindi mo rin kinakailangan ng isang mahabang retreat
para maramdaman mo yung kapayapaan na yon. Hindi. Kuminsan yung kapayapaan na yon, mararamdaman mo, kapayapaan ni Kristo, kapag ikaw ay kaisa ng pamayanan, hindi yung palagi kang nakakontra, hindi yung palagi kang malayo sa karamihan, hindi yung may sarili kang mundo. Walang kapayapaan dyan. Ang kapayapaan ay kapag ka naging bahagi ka ng isang pamayanan, kahit pa ibig sabihin nito ay iba-iba yung personalidad ng mga taong kabilang dito. Amen? There is a certain peace that God gives in the Christian community. At pangalawa, may kapayapaan sa pakikiisa natin sa banal na Eucharistia. Kaya naman minamahal ko mga kapatid, patuloy nating samahan ang ating Kristiyanong pamayanan at sama-sama natin tanggapin ang kapayapaan ng Panginoon na sa hapag niya ay ating natatanggap. Upang sa kabila ng mga nangyayari sa ating paligid, kapag nararamdaman natin na balisa ang ating kalooban, kapag parang ang mga bagay ay nawawalan ng kahulugan, kay Jesus makatagpo nawa tayo ng kapayapaan. Ngayong ipinagdarasal natin si Pope Francis, nawa makahanap tayo ng kapanatagan sa pag-asa na patuloy tayong ginagabayan ng Panginoon. At umasa din tayo na si Pope Francis din ay makakatagpo ng kapayapaan. Hindi lang sa piling nating Kristiyanong pamayanan na kanyang pinaglingkuran, hindi lang sa Eucharistia na kanyang ipinagdiwang, kundi ngayon, harapan sa piling ng Panginoon at ng mga anghel at mga banal sa kalangitan. Kapayapaan kailanman ay igawad ng may kapal sa yumao nating mahal na si Papa Francisco. Siya nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Inihahayag ng karunungan ng banal na kasulatan ang plano ng Diyos para sa atin. Sa ating paglalakbay kasama ni Kristo, idalangin natin na sa bawat araw, higit na maging maliwanag ang kanyang daan ng buhay. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang simbahan, naway maging tapat kami sa pagpapahayag sa Ebanghelyo ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pagkilala sa kabutihan ni Kristo, ang Panginoong muling nabuhay, maihatid nawa natin ang katarungang panlipunan para sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang banal na kasulatan, naway makapagbigay ng kaliwanagan sa mga nasa kadiliman ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang makilala ang presensya ng Panginoong muling nabuhay sa paghahati-hati ng tinapay sa Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway muling mabuhay sa kaganapan ng kagalakan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa. Dulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. At muli ipagdasal natin ang kaluluwa ng yumao nating Santo Papa Francisco. Diyos na aming Ama, nag-aalab ang aming puso habang nakikinig kami sa iyong bugtong na anak. Tanggapin mo ang mga panalangin ng naglalakbay sa kanyang daan ng buhay sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Maria
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo tanggapin ang aming mga alay na ngayon inihahain para sa mga hinirang, upang ang mga niloob mong mabinyagan ay magkamit ng iyong tulong ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay, siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan, upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Amang maawain, pinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Pinakikiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang katolika, pagkalooban mo ng kapayapaan at pagtataguyod, pagkakaisa at pagtataguyod, ang mga kaanib nito sa San Sinukob, kaysa ng aming Obispo Dennis at ng lahat ng mga nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ng iyong mga anak na ngayon aming idinadalangin. Pagdarasal natin ng mga mahal sa buhay na nabubuhay pa. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, ipinagdiriwang namin ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo bilang Diyos na totoo na namalagi pa ring taong totoo. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Hesukristo, si Maria na maluwalhating laging birhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong mga pinagpalang apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin, para sa aming kapakanan kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan para sa mga minarapat mong muling isilang sa tubig at Espiritu Santo,
sa ikapagpapatawad ng lahat nilang mga kasalanan. Loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanman, ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito, marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan, kaya para sa amin ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Noong bisperas ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunitan namin ng kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang hanggan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo. Sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo, paunlakan mo ngayon at tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihan Diyos, inihiling naming iyong ipakyat sa mga banal mong anghel ang mga alay na ito sa iyong dakilang dambanang nasa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ng mga anak mong naunang yumao sa amin, sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayoy aming ipinagdarasal kasama ni Papa Francisco. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na mapagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw, kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo,
Sa kanyang pamamagitan ng tanang mabubuting kaloob mong ito, ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hanapin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo din. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Magsilod Ito ang po ang kordero ng Diyos ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang namin ng pagpapalitan ng iyong bigay at ang aming alay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Ang Diyos na tumubos at kumukup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamitinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal na mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Ipasalamat
mata ng Diyos na pag-ibig. Sa iyo, Ama, salamat sa mayamang lupa't dagat at sa magandang kalikasan at sa ating tanang buhay. Pasalamat sa masayang awit. Di natin nagpasalamatan ng Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.